Gopala Govinda Rama Madana Mohana Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Ate Siddha Swarupananda Paramahamsa Tinamine Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Boo. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Sabi po ni Panginoong Hesus Kristo sa Mateo, ika-6 na kapitulo, ika-33 bersikulo. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Hanapin mo muna. Sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Meron pong ganyang kanta sa simbahan. So, pansinin natin ang tinuran ito ni Jesus Kristo. First, seek the kingdom of God and His righteousness. So, binigyan po niya ng diin. Unahin mo ito. Ito muna. Ito muna. Pinakauna, dahil pinaka-importante. Bago pa yung ibang bagay, ito muna. So, pansinin natin itong binigyan diin na ito ni Jesus Kristo. Ito muna. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, kanyang mga prinsipyo, kanyang mga batas. At lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Sa kasawiang palad, sa kamalasan, sa hindi matukoy na kung sino ba talaga ang pasimuno. Ang inuuna po natin ay yung mga bagay-bagay. Yung mga bagay-bagay dito sa mundo na ito. Na yung mga pangailangan natin sa pamumuhay natin na material. Dahil po inakala natin na tayo ay material. Isip natin, kailangan unahin natin yung asikasuhin nating unahin. Unahin natin yung asikasuhin yung mga material nating pangailangan, material nating sitwasyon, kondisyon, material na ambisyon, material na kaligayahan. Di po kasi tayo na namulat ng mabuti, na orient. Mali yung ating orientasyon. Di tayo nabigyan ng tamang orientasyon tungkol sa ating tunay na espiritual na pagkatao, na sa katotohanan, lahat tayo ay ang mga espiritual na nilalang na pansamantalang nasa loob ng material na katawan na ito. Mangmang tayo sa katotohanan na ito na tayo ay espiritual na nilalang
na pansamantalang nasa loob ng materyal na katawan. Pagkamalian natin na tayo yung katawan. Halip na makita natin na yung katawan na 'to ay parang sasakyan at tayo yung driver, ay akala natin tayo yung katawan. Kaya ang inuuna natin ay mga kung ano-ano na may kinalaman sa ating materyal na katawan. Yun ang ating inuuna. Pero dito sa binitawan na ito na pangungusap ni Panginoong Jesucristo, unahin mo muna hanapin yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos ay unahin muna natin at yung mga materyal nating pangailangan, idaragdag sa buhay natin ng Diyos yan. Susuplayan tayo ng Panginoong Diyos kasi patay natin siya eh. Siya yung supreme controller, siya yung may-ari ng lahat, galing sa kanya ang lahat, siya yung pinakamapangyarihan. Kung atin lamang pong itutuon ang ating atensyon sa pagiging masunurin natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanyang kalooban, hayaan nating magpailalim tayo sa Kanyang paghahari sa ating buhay. Kilala natin na siya yung Panginoon, tayo Kanyang tagapagsilbi. Di ba? Hindi tayo pababayaan ng hari. May kasabihan nga po pag ikaw ay tapat na tagapagsilbi ng hari sa kanyang kaharian, ano man yung tinatamasa ng hari doon sa kanyang pagiging hari, sa kanyang kaharian, ay yung mga servant tatamasahin din niya yun. Enjoyin din ng mga servant niya. Diba? Yun lang, Di ba? Ganito yan, Diba? Sa isang kaharian, okay? May hari na mabait, mayaman, marunong, mapagmahal. Tapos meron siyang mga alagad, mga tagapagsilbi niya na tapat na nagsisilbi sa kanya, masunod sa kanya, mapagkumbabang nagmamahal sa kanya, nag-aalaga sa kanya, sinusunod siya. Kung ano man meron sa kaharian, tinatamasa din ng kanyang mga servants. Masaya silang namumuhay, masagana silang namumuhay doon sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng hari. Diba? So nabaliktad natin inuna natin yung mga idaragdag. Tapos hindi natin kinokonsidera yung pagsunod doon sa Diyos, sa hari. Mangyayari sa atin doon 'pag gano'n yung ating diskarte, mapapalabas tayo sa kaharian, doon sa labas, hindi ka masunod. 'Pag nasa labas ka ng kaharian, ano ka, sariling sikap ka, hindi ka provided. Kung ano tinanim siya mo aanihin. Kailangan mo pagpawisan, pagtrabahuhan yung kakainin mo, yung gagamitin mo mga material na bagay. Isa nga pong ibuti ng Diyos, isang tapat, masunurin, na nagsisilbi sa Diyos, hindi niya inintindi yung tinatawag na bread problem. Problema tungkol sa kakainin, tungkol sa mga isusuotin, material na pangailangan, hindi niya pinoproblema. Pinoproblema lang niya, inintindi lang niya, yung masunurin sa Diyos,
sa hari. Alam niya kasi kung ano man pangangailangan niyang materyal, darating lang yun. Pero hindi siya tamad, sobrang sipag ng devotee ng Diyos. Sobrang sipag niya sa pagsisilbi sa Diyos, sa paggawa ng kagustuhan ng Diyos. Ah, kaya naman tuwang-tuwa sa kanya yung Diyos, lugod-lugod na lugod sa kanya yung Diyos at, ah, very ano, malakas yung hangarin din ng Diyos na bigyan ng, kasiyahan, pagsilbihan, makipagpalitan ng relasyon dun sa kanyang devotee. So, yung pong tinatawag na bread problem, clothing problem, housing problem, any problem na materyal, sinasabi po ng aking mahal na lolo, spiritual master, si Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, na yan ay, yung bread problem, yan ay, isang kahangalan, madness, nonsense daw, nonsense, gawa-gawa mo lang yun. Ikaw yung may gawa nun para sa sarili mo na ikaw ay magahol, gabit araw, magtrabaho, kumayod, 'di mapakali. Ubusin mo yung energy mo, yung human energy, human time mo, skills mo na gamit sa bigyan ng solusyon sa bread problem na hindi naman talaga dapat problemahin. Kung, ah, gagawin mo 'tong una na 'to, seek ye first the kingdom of God. Ang ating pong buhay, sa pagkakaroon natin ng materyal na katawan, yung pagkakaroon natin ng anyong tao na katawan, the human form of life, ay po spiritual na nilalang. Narito tayo sa loob ngayon ng human form of life. Buhay tayong nilalang. Meron pong lower forms of life like yung pong katawang hayop, katawang ibon, katawang isda, katawang halaman, puno. May mga spirit soul din po diyan, mga spiritual na nilalang, buhay na nilalang. Alam po mababa pong uri ang katawan meron sila ngayon. Ang pinakamataas pong uri ng katawan ay itong katawang tao na meron tayo ngayon, jackpot tayo. Ito po ay nakamit natin. Nagkaroon tayo ngayon ng katawang tao. Pagkaraan ng napakaraming, buhay sa iba't ibang anyo ng katawan. Ito yung pinakamataas na uri ng katawan at dito sa pamamagitan ng katawang tao na ito ay maaari natin muling makamit ng lubusan ang ating espiritual na kamalayan. Kahit nating uling marating o makamit ang natural nating kondisyon, spiritual na kondisyon na tayo ay self-realized soul. Kilala natin talaga kung sino talaga tayo. Kilala natin po yung Diyos at pinagsisilbihan natin yung Diyos. May napakaimportante ang katawang tao na 'to. Sabi po na ang katawang tao na 'to ay nakalaan para matikman natin yung pinakamataas na kaligayahang na posible nating matikman. Kaligayahang espirituwal, tinatawag na bliss or ananda. Sa magitan ng katawan na ito. At wag po sana ay nabubuhay tayo sa katawan na ito, sa magitan ng katawan na ito na natitikman natin yung kaligayahang espirituwal. Nandito po
yung oportunidad sa katawan na ito. Mabuhay tayo ng masaya, talagang masaya, maligaya. Tikman natin yung spiritual na kaligayahan na yun yung hinahanap-hanap natin na matagal na matagal na. Sa pamamagitan ng katawan na ito, posible po nating muling matikman yon, marating yung kondisyon na yun, na sa buhay natin tayo umiiral na labis-labis ang nararamdaman na spiritual na kaligayahan dahil po sa ating pong pagkaroon ng ugnayang spiritual, ugnayang mapagmahal sa Panginoong Diyos. So, itong katawan po natin na ito ay nakalaan na tayo ay makaranas ng kaligayahang espiritual at makaranas ng kapayapaan, katahimikan, kapanatagan na tayo po ay panatag, mapayapa na umupo at makapakinig ng mga katotohanan tungkol sa ating espiritual na pag-iral, makapakinig ng mga espiritual na diskusyon, mensahe tungkol po sa aral ng Panginoon Diyos, tungkol po sa kapurihan ng Diyos, kagandahan ng buhay natin. Itong buhay na 'to sa katawang tao nakalaan para tayo ay simple at mapayapa at masayang mabuhay. Relax lang po tayo, sana sa kakaroon ng katawang tao na ito. Yun po sana ang ating unahin na maunawaan papaano ba yan marating, paano ba magamit 'tong katawan na ito para sa ganiyang kalagayan ng buhay. Hindi po yung buhay na tayo ay hindi mapakali, hindi mapirmi, magulo ang ating isipan, ating damdamin, puso, maraming iniisip, maraming alalahanin, maraming gumugulo. Goal na goal tayo sa paghahanap ng kakainin sa ating katawan. Araw at gabi, nagda-drive, namamasada, brum, 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 ay, ayan, nag-aano, gusto ngayon yung ano, mga naghahatid ng mga mapagkain o gamit sa bahay-bahay. Ha? Lalo ay, angkas, 'di ba? Mga ganyan ba. Tapos nagda-drive ng taxi o jeepney o truck, brum, 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 ayan. Vroom, vroom, 'di ba? Tapos, lagi tayong galaw ng galaw, kilos ng kilos. Nagtatrabaho sa pabrika, maaga pa lang, gigising na, pang-uwi gabi na, pagod na, wala ng panahon para tahimik na umupo, makinig sa mga spiritual topics, mag-meditate sa mga transcendental sounds, magbasa ng mga transcendental na mensahe, mga Vedic literatures, scriptures. Sayang po ang human form of life. Gamitin po natin ang human form of life sa pangunahing gawain. Gawaing pangrelihiyon. Pagpapayaman, paglinang ng ating nakalimutan, di ba? Pagpapaigting, pagpapayabong, pagpapainit sa ating nakalimutan na relasyon sa Diyos. Matamis na, mapagmahal na, malanektar na relasyon sa Diyos. Una nating hanapin. Matuto po sana tayong mag-relax. At
focus ng ating isipan, ng ating damdamin sa anumang bagay na may kaugnayan sa Diyos. Sabi pa po ni Panginoong Jesucristo, ano yung pangunahin at pinakamahalaga niyang utos? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong pagkatao. Ito ang pinakauna at pinakamahalaga, pinakadakilang utos. Paglinang sa ating mapagmahal na relasyon sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Ito po ang ating pagtuunan ng ating buhay. Ang pag-ibig po sa Diyos ay ang kaharian ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos ay ang kaharian ng Diyos at ito yung kaligayahan na hinahanap-hanap. Ito po yung ating unahin. Kaya na po sinabi po ni Panginoong Jesucristo, ito yung pinakauna at pinakamahalagang utos. Maski po sa lumang tipan, sa Biblia po, nasa unang utos, sa 10 utos po. Nasa una po yung mahalin mo, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Makita po natin dito yung diin na binibigay ng tunay na spiritual master, kaya po ni Panginoong Jesucristo. Ang hangarin po ni Panginoong Jesucristo ay lumigaya po tayo. Kaya niya binibigay sa atin ang pangunahin at pinakamahalagang utos na yan. Dahil diyan po natin matatagpuan yung kaligayahan. Kailangan po kilalanin natin ang posisyon ng Panginoong Diyos bilang siyang kataas-taasan. Siya po yung supremo. Siya po yung pinaka-Panginoon. Dahil po siya yung supremo, kataas-taasan, pinaka-Panginoon. Siya po ay pinakamagaganda yung katangian niya. Amen. Lahat po ng katangian niya ay pinaka. Siya yung pinaka-lakas. Kaya tinawag siyang Jehovah or Yahweh. Siya yung pinaka-maawain. Kaya tinawag siyang Allah. Siya ay tinawag na Eloy dahil siya ang Diyos na nakakakita sa atin. Tinawag din siyang El Shaddai dahil siya yung Diyos ng mga bundok na pinakamalakas. God of the mountain almighty. Tinawag siyang Gopala. Siya yung pinakamataas na nagbibigay ng proteksyon. Sa ating pong buhay, sa kanya-kanya nating
sitwasyon, may kanya-kanya tayong mga alalahanin, intindihin, problema. Kailangan po natin ng proteksyon sa mga 'yan. Lapit po tayo kay Gopala, Panginoon Diyos. Mga panganib, takot, anumang alalahanin, siya yung makapagbibigay. Siya lang lamang po yung tanging makapagbigay sa atin ng proteksyon. Sa kaharian po ng Diyos, tayo po ay parang isang sanggol na nasa kandungan, mapagmahal ng kandungan ng kanyang nanay. Komportable siya na nakahimlay, nakatutulog doon. Alam na alam niya, pangangalagaan siya ng kanyang ina. Hindi siya ilalaglag. Alagaan siya. Minamahal siya. Angin sa kaharian ng Diyos na ganito, sa kandungan ng Diyos na ganito. Tanging sa ganitong sitwasyon lamang natin mararanasan yung tinatawag na tunay na komportableng kondisyon. Tunay na relax. Tunay na kapahingahan. Dahil punong-puno ka ng pananampalataya, conviction na nasa pangangalaga ako ng Supremo, ng Supreme Person. Wala akong dapat ipangamba. May nagproproteksyon sa akin, may nagmamahal sa akin. Tapos na ako sa paghahanap. Ng mamahalin ko, pagbibigyan ko ng buhay ko, paglalaanan ko ng buhay ko, natagpuan ko na siya. Tahimik na yung isip ko, yung kalooban ko, kasi tapos na yung paghahanap ko eh. Kung saan ko matatagpuan yung kaligayahan, yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung pinakamatalik na kaibigan, pinakamasayang kaibigan, pinakamasarap kasama ng kaibigan, sa katauhan ng Diyos. Tinawag siya ang Diyos na Govinda. Siya nagbibigay ng kasiyahan sa mga pandama. Ating material senses na sa katawan na ito, sa ating spiritual senses. Rama. Pag di siya Rama, siya nagbibigay ng kasiyahang spiritual, panloob na kasiyahang spiritual sa mga nagmamahal, nagsisilbi sa Kanya, nagsisikap na paglingkuran siya. Tinawag siyang Madana Mohana. Lahat ng magagandang katangian ay nasa Kanya. Labis siyang kaakit-akit. Bakit ba naman ako naakit sa mga hindi naman talaga kaakit-akit? Nagoyo ako. Naling lang ako, naloko ako. Akala ko talagang maganda, talagang pogi, talagang magaling. Hindi naman pala. Ang Diyos lamang pala. Talagang maganda, mapogi, magaling, mapagmahal. Sana sa Kanya ko talaga ibigay yung puso ko. Maakit talaga ako sa Kanya. Maalala ko sana siya bilang Madana Mohana. Krishna. Ibig po sabihin ng Krishna, lahat ng magandang katangian ay nasa Kanya. Gaya rin po ng Madana Mohana. Isa pong kahulugan ng Madana Mohana, siya yung
Siya yung siya yung, kung saan naakit si Cupido, ang lahat ng Cupido. Si Cupido, meron siyang, impluwensiya na yung dalawang nilalang na nasa katawang tao, babae, lalaki, ay, maakit sa isa't isa, pisikal na na anyo, yung mga tao. Meron siyang gano'ng ano, gampanin na ilagay sa ilusyon yung dalawa na maakit sa isa't isa. Hindi makita yung mga kapansanan o hindi magandang katangian nung bawat isa. Makita lang nila kaakit-akit 'to. Ay, Cupid makes you stupid. Gano'n. Dahil na sobrang kagandahan sa katangian ng Panginoon Diyos, maski ang mga Kupido naakit sa kanya. Krishna makes Cupid stupid. But, spiritual attraction naman kay Krishna. Okey, dahil sa sobrang kagandahan ng Diyos. So, sa instruction po ni Panginoong Jesucristo, sabi niya, buong puso, mahalin mo yung Diyos. Buong isip mo, mahalin mo yung Diyos. Buong pagkatao mo, mahalin mo yung Diyos. Dahil po napakakaakit-akit ng Diyos. Napakagaganda ng katangian ng Diyos. Nawala lang po sa ating pananaw, sa ating kamalayan, yung kagandahan, napakagandang katangian ng Diyos. Kaya kung saan-saan tayo naakit. Kung muli lamang po tayong malilinisan yung ating pong mga espiritual na mata, paningin, at kamalayan ay mahuhugasan sa impluwensya ng materyal. Okay po? Agad-agad po, maakit po tayo sa Diyos. Otomatiko, maakit tayo sa Diyos. Dahil labis po siyang kaakit-akit. So, kailangan lamang po nating mahugasan sa impluwensya ng materyal para po muli nating masilayan, muli nating mamalayan, muli nating malaman, makita yung magandang katangian, napakagandang katangian ng Panginoon Diyos. At kusang-kusa po, kusang-kusa tayo magbibigay ng ating puso, buhay sa Kanya. Very willing po tayong gusto pumasok sa Kanya, magpailalim sa Kanyang kaharian, Kanyang paghahari. Kaya nga po ay mismong ang Diyos ay bumaba rito para ibigay po sa atin yung pangunahing gawain. Para tayo po ay malinisan. Ang ating pong isip at ating puso ay malinisan. Impluwensya ng material. Naharangan tayo ng impluwensya ng material, hindi po natin nakita yung spiritual. Para po ito mawala, itong nakaharang ito, binigay po sa atin ng Panginoon Diyos mismo. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng proseso ng gawain na ito, ng pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan. Atin po laging idikit ang ating kamalayan, ating tenga, ang ating isipan, ating atensyon sa mga banal na pangalan ng Diyos. Sa mga papuri tungkol sa Diyos, paglalarawan tungkol sa magandang katangian ng Diyos. Yan po ang lilinis at sa impluwensya ng material sa ating kamalayan, sa ating pagkatao. So, sabi ni Panginoong Jesucristo, seek ye first the kingdom of God.
Sabi po ni Jesus Cristo din, my first and foremost commandment, love the supreme person with all your heart, with all your mind, your entire being. Dumating po mismo yung Diyos dito bilang si Lord Chaitanya, si Krishna Chaitanya. Ito yung first niyong gawin. Sabi niya, this is the prime benediction sa lahat. Hear and chant the holy names of God congregationally. Sama-sama kayo, mag-ipon-ipon kayo, awitin yung mga banal na pangalan ng Diyos. Napakalaki ang magagawa dito para malinisan tayo. Impluwensya ng material. Para muli nating masilayan ang kagandahan ng buhay, kagandahan ng Diyos, kagandahan ng ating sarili, at lahat ng nilalang. Maganda po yung buhay. Napakaganda po. Masarap po yung buhay. Napakasarap pong mabuhay. Kung tayo lamang po ay makaugnay talaga sa karya ng Diyos, sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. So ito po yung ating unang asikasuhin sa ating buhay. At lahat po, itaragdag sa atin ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong magduda. Huwag kayong mag-alala na baka mapariwara ako. Baka di ako mapaayos kung uunahin ko itong sinabi ni Lord Jesus Christ na ito. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong magduda. Iwala po tayo sa binitawan na ito na salita ng tunay na spiritual master, sa isa sa mga tunay na spiritual master, si Panginoong Hesus Kristo. Huwag po tayong wala ng tiwala sa mismong Panginoong Diyos na bumaba rito bilang si Krishna Chaitanya. At nagsabi sa atin, ito yung unan niyong gawin para kayo ay makabalik sa akin, para kayo muli makapasok sa paghahari ko, sa pagmamahal ko. Para muli kayong mapailalim sa aking mapagmahal na kandungan. Komportable kayong umimlay, magpahinga sa aking mapagmahal na kandungan. Ito yung una niyong gawin. Ito ang pangunahin niyong gawin. Ito yung lagi niyong gawin. Magsama-sama kayo, magtipon-tipon kayo, at awitin niyo. Pakinggan niyo. Sambitin niyo, awitin niyo, bigkasin niyo ang mga banal na pangalan ng Diyos. Haribol. Ang ibig po sabihin ng haribol, awitin mo ang mga banal na pangalan ng Diyos at maging maligaya kang espiritual na nilalang. Ang haribol po ay isang salita ng paghahangad para sa iyo, para sa tao na sinasabihan mo ito. Hinahangad mo ang kanyang labis-labis na kabutihan, labis-labis na kasiyahan. Bitin mo yung mga banal na pangalan ng Diyos. Haribol. So gawin na po natin to. At maging masaya po tayo, relax, nagpapahinga sa spiritual na kandungan ng Diyos. Relax lang po tayo. Payapa po tayo na nagpapahinga ng ating isip, puso at pagkatao sa mga transcendental sounds. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol.
Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol, Haribol Nitai Gaur, Nitai Gaur Haribol.
Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Madana Gopala Govinda Rama Madana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Gopala Govinda Rama Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Haribol. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Haribol. Namaste.